Delikado, malaking pagdurugo ang ina. Ano? May panganib ng maagang panganganak. Kailangang mag-opera agad. Kailangang pirmahan ng pamilya ang form ng pagpayag. Nasaan ang asawa niya? Anong oras na to? Bakit hindi pa dumarating ang asawa niya? Kung matagalan pa, mawawala na ang ina at bata. Ako ang ama niya. Pwede rin akong pumirma. Iligas ang ina. Pangalagaan ninyo ang anak kong babae. Tulak. Tulak. Puwersa. Tulak. Nandito na siya. Gumawa ako para sa'yo. Ang paborito mong braised pork. Tikman mo. Kumain na ako sa ospital. Ikaw na lang kumain. Tuloy lang. Malapit na siyang lumabas. Ay. Kaya mo. Mamaya bibili tayong damit. Sa baby, oh. Huwag kang magpabiro, may importante akong gagawin. Ikaw na lang ang bumili. Masyadong maraming pagdurugo ang bata. Sino sa inyo ang B-type? Ako, type. Huwag kang mag-alala. Si Lel ay magiging maayos. Kumusta si Lel? Na-transfuse na ang bata. Ayos na siya. Pagkatapos ng operasyon, maililipat sa ward. Good Suyuan. Kung wala ka, hindi ko alam. Anong gagawin ni Lel? Pwede mo ba kaming samahan? Ang asawa mo mabuti sa'yo. Hindi tulad ng kanina. Yung pasyenteng iyon. Sobrang pagdurugo. Hindi naman nakita ang asawa. Masusukat ang asawa pag nagsilang. Makikita yun pag nanganak. Ang asal ng lalaki. Ang ina, anong pangalan? Mukhang tinawag na. Lindsya. Lindsya, kahit ipanganak mo ang bata, Good Suyuan ay para sa akin lang. Apa. Apa. Pasensya na. Noong una, hindi ako dapat hindi sumunod sa'yo. Nag-asawa ako kay Guxuyuan. Hay, anga ka. Huwag mong sabihin sa akin ang pasensya na. Mabuhay ka na maayos. Iyon ang mahalaga. AMM. Pamilya, lumabas at magbayad. Lindsya, nag-anak ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sino nagsabi na pumunta ka rito? Hindi ka welcome dito. Kailangan ba yan, Lindsya? Kung sinabi mo agad na malaki ang pagdurugo mo, hindi ba ako darating? Ikaw. Tama na. Kayo tatlo ang nagpahamak sa akin, buntis pa ako. Dahil dyan napaaga ang panganganak ko. Nagka-miscarriage at malubhang pagdurugo. Ngayon sinisisi pa ako? Sage na. Sorry na, ok na ba? Hindi ko inakala na ganun kalala. Salamat Iarsia niyo sa pag-alala. Sayang kung nabigo kita. Ayos kaming mag-ina. Kailangan mo ba maging ganito? Sinasabi mo yan sa akin? Kung ayaw mo ng pananalita ko, huwag ka nang manatili rito. Lumabas ka na. Mag-alaga ka na lang sa mag-ina na yon. Sinabi ko na sa'yo. Yung kay Lel noon, sobrang seryoso ang kondisyon. Kung hindi ako dumating agad, binigyan siya ng blood transfusion ng ospital. Magkakaproblema siya. Hindi ka ba pwedeng umintindi? Paano mo nagawang titigan kami ng ganun lang? Halos kaming mamatay sa operating table. Hindi naman ganoon kaseryoso. Kumusta ang bata? Huwag kang lalapit sa anak ko. Lindsya. Ako ang ama ng bata. Hindi ka karapat-dapat. Maging ama ng bata. Guxuyuan, gusto kong makipagdebosyo sa'yo. Kakasilang lang ng bata. Gusto mo na siyang walang ama, ba? Noong kailangan namin ng baby ang tulong mo,
Hindi ka kailaman dumating. Ang ama na iyon. Hindi na kailangan. Sejna, Lincha. Huwag ka nang magalit. Heto, isasama kitang umuwi kasama ang baby. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako sasama sa'yo pauwi. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo siya. Akala ko bakit nag-away kayo. Makikipagdiborsyo pala. Mukhang may napilihang papalit na. Anong sabi mo? Dito sa Linche Hospital, ito ang mataas na ward. 10,000 yuan kada araw ang hindi bababa. Una, wala kang trabaho. Pangalawa, wala kang magulang. Hindi siya. Paano ka makakaya manirahan rito? Ibig mong sabihin, umaasa ako sa mayamang lalaki. Kaya inayawan ka niya. Ano naman? Paano mo ipapaliwanag ang lalaking ito? Ikaw. Ako'y marangal. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Ama na. Ayos ka lang ba? Ha? Hindi pa kami naghiwalay. At dito kayo nagpapakita ng pagmamahalan? Ngayon, hiwalayan. Hindi pa umabot ng 1 buwan ng bata. Sigurado ba kayo? Linsa, may pagkakataon ka pang umatras. Basta ikaw, Kapag handa ka na, hiwalayan. Kailangan mo bang magwala? Sa mga taong ito, wala kang maayos na trabaho. Kung iwan mo ako, paano mo susuportahan ang sarili at ang anak? wala yun sa'yo. Lagdaan na. Go papa. Tunay ngang maalab ang pagmamahalan. Isang pamilya nga. Magpakasal sa'yo. Yan ang dapat kong pagsisihan. Guchu Yuan. Inanunsyo ng Lin Shi Group na mag-invest sa Haicheng Hospital at sa press conference. Isuporta kang maging hospital director. Gayang hiling mo. Maghiwalay kami ni Guxuyuan. Ang lalaking ayaw ko. Kunin mo na. Mabuti ka naman mag-ayos. Parang interesado ka sa kapatid ko. Mabilis ka nang maging director. Iniisip mong hindi ka karapat-dapat sa kanya. Kung wala ako? Akala mo ba? Bakit siya ang magiging direktor? Nako. Hindi mo sasabihin na. Ikaw ang humila para sa investment, di ba? Alam mo ba, ang background ng Lin Shi Group? Akala mo talagang na ikaw ang prinsesa ng Lin Shi Group. Baka nga. Sa tingin ko ba, nabawasan ang isip dahil sa pagbubuntis? Kahit araw pa, nangangarap ka na. Alam mo ba ang background ng Lin Shi Group? Sige, sabihin mo. Ikaw na may bahay, walang alam. Ano bang ipinaggapanggap mong malakas dito? Normal lang kung hindi niya ito alam. Ang Lin Shi Group, ito ang pinakamayayaman sa Haicheng. Kung pinapahalagahan nila si Guchu Yuan, ibig sabihin ang karera niya ay angat ng mabilis. Tama. Pagdating ng panahon, apag tayo naman, ang pamilya Shen. Tayo rin ang lalago. May mga tao lang. Huwag silang magsisi at manatili ng ayaw umalis. At saka, pag naging director na si Guchu Yuan, magagamit niya ang research report ko. Pagdating nun, makukuha ko na ng maayos ang ihi ko. Tapos dadalhin ko si Lel at magpapatuloy ng pag-aaral sa ibang bansa. Ang pag-unlad mo patungo sa pagiging direktor. Yun pala para sa babaeng yun. Pinapahalagahan niya ang kinabukasan niya. Sapagkat, may utang akong loob sa kanila. 8. Huwag mo rin siyang sisihin. Si Guchu Yuan, nairespeto niya ako. Takos siya na masayang ang mga taon ko sa siyensya. Naudlot ang career ko. Sige na nga. Marami kang sinasabi, pero hindi niya may intindihan. Huwag mo na sayangin ang effort mo. Hala. Hindi ba gusto mong magdiborsyo sa kapatid ko? Huwag kang kumambay dito. So ganito pala ang mga nagdaang 3 taon. Guxuyuan ay ginagawa ang lahat para sa kanya. Para sa babaeng ito. Dapat na akong umuwi. Lindsya. Dala na kita pauwi. Kuya. Hindi mo ba sinabi na ang babaeng iyon? Wala na raw siyang pamilya. Sino naman itong matandang lalaki? Hindi ba? May ginawa ba ang ate mo na dapat sana sa'yo ang dahilan? Yung babaeng ito. Nasa aming bahay, kumakain at nakatira ng libre ng 3 taon. At ngayon alis pa. At binibigyan pa ang kuya namin ng sungay. Anran, maghinay ka sa pananalita. Siya pa rin naman ang iyong hipag. Kuya, Kahit na nakipaghiwalay ka na sa kanya, bakit ka pa umiibig pa rin? Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat dinala si Lel dito. Dinala ko ang pagkalito kay ate. wala yun.
Manatili kayong comfortable dito. Sana, pangako ko kay Lucien, na alagaan ko kayo. Sino naman si Lucien? Sino ba talaga si Lucien? Ay naku, Ang pag-assign na ito, malapit na matapos. Matagal ko nang hindi nakita ang asawa at anak ko. Naghihintay pa sila sa bahay. di ko inasahan na maalaga ka palang ama. Siyempre naman, ang bunso kong anak, siya ang pinakahanga sa akin. Good si Yuan, mag-ingat. Lucien, Alagaan mo. Si Mengmeng at Lel. Walang tatay si Lel. Malulungkot siya. Lucien. Wala naman. Huwag kayong ma-pressure. Hintay, tutulungan ko kayong makatapos. Saka, ipapaliwanag ko kay Lincia ng maayos. Lincia, gayon na umalis ka. Hindi kita papayagang bumalik. Gu Chuyuan, ikaw lang ang magiging tatay ni Lel. Halika. Uwi ka. Maligayang pag-uwi, Binibini. Ito ang bahala sa pagkain at mga pang-araw-araw mong kailangan. Ito ang mag-alaga sa babi. Tigil. Apa, kami lang ang anak ko, 2 lang kami. Kailangan mo pa bang magpakitang gilas ng ganito? Sige na. Kung hindi mo lang sinabi, hindi ko malalaman na si Gutsuyuan ay ganito kanya ginagawa. Ngayong bumalik ka na. Sisiguraduhin kong mabawi ko yan. Ang sarili kong tatay pa rin ang pinakamabuti. Kung maghihiwalay na kayo, titigilan ko ang pagpopondo sa Haicheng Hospital. Kakanselahin ko ang press conference at ang promotion niya bilang director. Hoy, te. Hayaan muna nating umasa sila. Tapos saka lang biglang bitawan ng malupit. Ganito, mas masaya, di ba? Wow! Unang beses ko makakita. Ang press conference dito. Ang Linshi Group palaga. Sulit na pinakamayaman sa Haicheng. Ganito kasinungod ang Linshi Group kay Chuyuan. Kailangan kong mahigpit na hawakan. Ang suportang to. Narinig ko, ngayong press conference. Dadalo si Miss Lin. Personal na ipapaalam ang balita. Anak na babae ng Lin Group. Bakit kaya ang galing niya magsilang? Ipanganak na may kasamang gintong susi. Bakit wala akong ganitong swerte? Ano ba? Panganak sa pamilyang Gu. Hinampas mo? Laging sinusuportahan mo si Lincia. Sa tuwing nagsasalita, yang babae. Paano mo ba ito titiisin? Si Yuan. Sa press conference ngayon, may kasama akong kaibigan. Supervisor siya sa Lin Group. Ipapakilala niya tayo sa dalaga ng pamilya Lin para makabuo ng koneksyon agad. Greg. H. Shenyu. Ang galing ng network mo naman. Kumpara sa iyong katulong sa bahay, napakalayo ng pinagkaiba. Lincia, kapag nakaupo na ako bilang hospital director at matapos ang research ni Shen Yu, i-explain ko sa'yo ang lahat to. Iuwi ko na kayong mag-ina. Si Chuyuan ba talaga? Ay iniisip pa rin siya. Sa press conference ngayon, Darating ba talaga ang dalaga ng pamilya Lin? Sigurado. Palaging nakakulong ang dalaga ng Lin. Hindi siya lumalabas sa pampublikong lugar. Hindi siya lumalabas sa pampublikong Lychee lugar. Media. Lychee Media. Mukhang talagang mahalaga sa kanila. ang bagong hospital director. Mga ginoo at ginang, sisimulan na ang press conference. Pakianyaya ang nagge-present ngayon. Siya ang panganay na babae ng pamilya Lin. Chang Annihi. Paano siya magiging ang panganay ng pamilya Lin? Nasa bahay namin siya. 3 taon siyang kumakain at umiinom ng libre.
Isa siyang mabahong yaya. Wala na ba siyang pupuntahan? Nagsisi siya sa pag-divorce sa kanya. Kaya nagkaproblema siya rito sa harap ng tao. Ang babaeng to. Nakita niyang maupo ang kapatid ko bilang punong doktor. Kaya sinusubukan niyang sumabit sa aming pamilya. Lincia, hinahanap mo ba ako? Akala mo sino ka ba? Karapat dapat ka pang hanapin ko? Hindi ba? Nagsisi ka sa pag-divorce sa akin? Dumating ka pa rito para habulin ako. Nagsisi ako. Nagsisi ako ng huli, nang nag-divorce na tayo. Iniwan ko ang magagandang araw ko. Pinahirapan ko ang sarili kong 3 taon. Talagang marunong kang maggatibong. Ganyang kalokohang laro. Kahit gaano pa kaganda ang sabihin mo, kahit papunuin mo ng palabas, hindi kailanman mangyayari na. Magsama siya sa iyo. Mabilis na siyang maakyat bilang punong doktor. Ang kapatid ko niya. Hindi na kita itignan muli. Isang ordinaryong punong doktor lang. Akala mo ba na talagang intindihin ko yan? Huwag kang magyabang dito. Dumating ka rito, hindi ba para manawagan kay kuya ko? Baka naman, dumalaw ka lang para sa press conference. Kayo-kayong lahat nakakapasok naman. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Tingnan mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang estado mo? Ganito kataas ang class ng press conference. Karapat dapat ka bang nandito? Lincia, alam kong nasa loob mo. May sama ng loob ka. Pero ito ay tungkol kay Gucci Yuan. Isang malaking pag-angat iyon. Ang dami ng reporter dito. Kung ganyan ka naman, hindi ka magmumukhang maganda. Magsisimula na ang press conference. Kung may problema ka, pag-usapan na lang natin sa bahay. Sasabihin mo na umuwi ako? Sigurado ka ba? Uwi na ako. Ang press conference na to, hindi na pwedeng ituloy. Hindi mo ba sinasabi na ang press conference na to ay ikaw ang nag-ayos? Tama nga ang sinabi mo. Ang press conference na ito. Yun lang, ako ang nag-ayos. Hindi ba ito ng Lin Group? Secretary Wang Bayan. Lincia, mas mabuti pang umuwi ka. Kung sakali, mabunyag ang kasinungalingan, hindi ka na makakaahon. Ayos lang yun. Secretary Wang. Gumugulo ang babae rito. Nilalabag ang press conference. Anggalin ninyo siya agad. Sino ang pumayag? Nakausapin ninyo si Miss Lin ng ganyan? Miss Lin, huwag kang magalit. Hindi ba talaga siya dumalo sa press conference? Pero, paano niya nakilala si Secretary Wang na ganoon kataas ang estado? Hindi mo naman ginawa yan. Ibinenta mo ba ang sarili mo? Lincia, anong nangyayari talaga? Ano pa ba ang pwedeng mangyari? Halatang nakipagsundo ka kay Secretary Wang. Kung hindi, paano ka nakapasok sa ganitong high-end na press conference? Ginawa mo ba ito para? Hindi maganda. Ikaw at Gucci Yuan, hindi pa kayo opisyal. Kumuha pa ng divorce certificate. Ang ginagawa mo, maapektuhan si Gucci Yuan. Aba, ang babaeng to. Ikaw, nagawa mo pa. Niloko mo ang kuya ko. Ngayon, para sa kuya ko, sasawayin kita. Ikaw, Hindi kita kailangan, mga katulad mo. Para turuin ako? ikaw, Lincia, kahit sumama ka kay Secretary Wang, hindi mo pa rin pwede. ganyan tratuhin si Anran. Akala mo ba lahat? Areho sa'yo? Mahilig kumapit sa lalaki? Ako, Lincia, hindi gumagawa ng ganitong paraan. Lincia, huwag kang lumabis. Hindi ka lang nananakit. Nagkakalat ka pa ng paninirang puri kay Shen Yue. Hindi mo pa maiba ang peking mabait. Dapat ba kitang pagtawanan na tanga? O pagtawanan na bobo ka? Lincia, huwag mong isipin na dahil nakapwesto ka sa sekretarya, espesyal ka na. Sasabihin ko sa'yo, Shen Yu, kinikilala niya ang ilang mataas na opisyal ng Linshi Group. Isang salita lang niya, at pinaalis agad niya. Sakit ng ulo sa kakasirihan niya. Secretary Wang, suriin mo ang mga imbitasyon nila. Huwag mo hayaang makapasok ang mga walang kwenta. Nestorbo ang press conference ko. Anong karapatan mo? Lincia, huwag ka nang magulo. Natatakot ka? Ang aming mga imbitasyon ay mahigpit na pinili. Pumunta si Shen Yue ng walang paanyaya. May kapalit yan. Manager Liu, kunin mo para sa akin ng 2 ticket, 2 entrance pass. Ikaw ang manager, Mahigpit ang listahan ngayon. Hindi ka man lang doktor. Hindi ka makakapasok sa pamantayan. Bukod pa rito, Maliit lang akong manager. Sayang, sinundan kita dati. Kaya nakalimutan mo na ako dahil may asawa ka. Mag-isip ka agad ng paan. kailangan may kapalit ang ganyan.
Ang maabas nitong beses ay personal kong inisyo. Ibig mong sabihin, kakilala niya ang mga tao sa loob ng Linshi Group. Alagang may mga galaw si Shen Yue. Linsya, tigilan mo na ba ang gulo? Sinigurado mo na ba ang invitation? Ano pang dahilan mo ngayon? Nagkalat ka ng tsismis laban kay Shen Yue. Suko na, Gu Chuyuan. Ginawa niya yan para lang makahikayat ang atensyon mo. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng press conference, papatuloyin ko ang kuya ko na mag-divorce sa'yo. Tapos, ignan ko kung makakatingin ka pa rin kumawa. Saj, sana nga welcome na welcome pa ako. Linsya. Iyan ang posisyon ng Miss Lin. Alam ko naman, Bakit hindi ka pa bumaba? nakatayo na ako rito. Anong magagawa ninyo sa akin? Walang hiya kayo. Akala mo dahil lang, naakyat ka sa isang sekretarya. Esenso ka agad. Linsya. Baka ma-offend mo ang Miss Lin. At pati ang Lin Group, maaring malagay sa alanganin si Gu Chuyuan. Linsya. Mahalaga sa akin ang press conference na to. Dito nakasalalay ang marami. Bumaba ka muna. Pag-usapan na lang natin. Pagkatapos. Wala na, hindi na kailangan. Hindi ko na kailangan. Linsya, palalakihin mo ba to? Gagawing katawa-tawa mo kami sa Miami. Ngayon, ikaw at ni Secretary Wang, kumalat na ang balita. Di ka na makakaahon sa hiya. Linsya. Talaga ba? May damdamin ka ba sa lalaking ito? Wala itong kinalaman sa'yo. Isang babaeng walang hiya. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Linsya. Bumalik ka ngayon sa iyong pwesto. Nakikita mo ba yan? Nakikita mo, Gu Chuyuan ay sobrang nervyos. Sa press conference na ito, lahat dahil sa akin. Hindi na siya, babalik sa'yo. Inaakit mo ang asawang iba. At ipinagmamalaki mo pa yan. Bakit hindi ka magpatuloy? Bilang peking inosente? Pero hindi ako. Makikipagligaw-ligaw sa ibang lalaki. Sino ang nakakaalam kung ang anak mo ay anak sa labas? Pwede mo akong insultuhin. Pero kung insultuhin mo ang anak ko, hindi kita palampasin. Linsya. Paano ka nakakapagsuntok? Gu Chuyuan, ininsulto niya ang anak mo. Tinatanggulan mo pa rin siya? Hindi ako uminsulto sa kanya. Sinabi ko lang, huwag magmadali. Sa paghahanap ng bagong tatay para sa anak. Nag-init lang ang ulo niya. Tama naman. Wala namang mali si Shen Yu. Hindi pa nga kayo nagdidiborsyo. Nagmamadali na kayong maghanap ng bagong tatay. Kung maghiwalay na kayo, ano pa ang hindi niyong gagawin? Chuyuan, ang mga sinasabi nila, aniniwalaan mo pa rin? Siyempre naman. Si Shen Yu at ang kuya ko, mga magkaibigan mula pagkabata. Bakit naman niya tayo loko-lokohin? Hindi ko pumapansin ang mga sinasabi nyo. Pero mali ka pa rin gumamit ng pananakit. Kaya ikaw ang mali. Kaya magmadali ka. Hingiin ang tawad kay Shen Yue. Huwag ipagpaliban ang press conference. Ang pagdidibosyo ko sa iyo, tamang-tama nga ang desisyon ko. Hindi ka kailanman umapanig sa akin. At ang aking anak, hindi na angailangan. Amang mas pinipili ang ibang tao. Huwag kang magyabang dito. Kaibigan ni Shen Yu, isa siyang mataas na opisyal ng Linshi Group. Kung hindi ka mag-alok ng paumanhin, magkakaproblema ka. Isang maliit na mataas na opisyal lang. Maari ka na bang takutin? Hindi ako magpapakumbaba ngayon. Ang dapat mag-sorry ay siya. Linsya. Mabilis, mag-sorry ka. Hindi mo kayang kalabanin ang Linshi Group. Ikaw noon ay palaging ayaw maniwala sa akin. Noong unang panahon, akong dating tunay na isang tanga. Sino ba ang gumagala rito? Xiao Yu, anong nangyayari rito? Lao Liu, hindi ko naman gustong palakihin ito. Pero pinilit ng babaeng ito. Naguluhin ang press conference. At tinablan pa ako. Kaya kailangan kitang pakiusapan. Natulungan mo siyang ilabas. Ngayon, tapos na ang buhay mo. Kung umaksyon ka laban sa akin, baka galaw ka pa. Tila ayaw mo nang mabuhay, ano? Linsya. Mas mabuti sigurong, huwag ka nang magyabang dito. Sir Maam, pero isang mataas na opisyal ng Linshi Group. Akala mo dahil siya'y sekretarya at kasintahan. Ang galing ba nun? Gusto ninyong ipaalam yan sa buong mundo. Walang hiya talaga kayo. Anran. Huwag kang magsalita ng wala. Hindi ako nagsisinungaling. Siya'y isang walang kwentang katulong. Akala niya kapag nakalapit sa sekretarya, agad na abot sa taas. Ganun ba? Pala siyang isang may bahay. Akala ko kung sino siya. Sa ganitong formal na press conference, dapat ka bang nandito? Nangahas kang galawin ang tao ko dito. Si Manager Liu at si Shen Yu. Ano ang relasyon nila? Ako, Huwag kang magmatigas.
Kung si Manager Liu nga ay, taong Linshi Group. Ngunit hindi niya ako kilala? Ikaw, isang walang kwentang may bahay ka lang. Dapat ba kitang kilalanin? Hindi mo akalaing na ikaw ang prinsesa ng Lin Group. Tama. Akatapos lang niya. Nakaupo pa sa upuan ng prinsesa. Ang kapal ng mukha niya. Sino ka pa umasta? Nangahas maghangad ng upuan ng prinsesa. Manager Liu. Ito ang asawa ko. Kakagulo lang dahil sa bagay ng pamilya. Nag-away kami. Gu Yuan. Ikaw na ngayon, ang bagong nahirang na hospital director. Kahit ganun, hindi pwedeng papasukin ang mga tao mo para maggulo rito. Tama si manager. Pauna, ipalalayas ko siya. Himinto ka. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pananakit. Hindi ganun kasimple. Ginigulo niya ang press conference. At inaasam pa ang pwesto ng nagyamang anak. Ito'y laban sa amin. Lin Group. Mga tao. Hilutin siya palabas. Tingnan natin kung may magsusubok sa akin ngayon. Babaeng yan. Magmamalaki ka pa ba sa haap ko? Mukhang. Matagal na akong umalis. Sa Lin Group. Inasok mo ang isang ganyang bagay dito. Siya sa atin ko ito mabuti. Sino ang nag-interview sa'yo? Ikaw at Shen Yu. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Linsia. Istruktura ng Lin Group. Akala mo madaling imbestigahan yan. Akala mo ba'y prinsesa ng pamilya Lin? Hindi ako. Ikaw ba naman? At ang yabang pa. Sasabihin mong siya nga ba'y prinsesa ng Lin? Anong posisyon ng prinsesa? At ano naman ang posisyon mo? Walang hiyaing katulong ka. Nagmamarangyang prinsesa. Sinisira mo lang ang reputasyon ng prinsesa. Sige nga, sabihin mo. Anong totoong estadong prinsesa? Ikaw talagay, palakang nasa balon. Hindi mo alam kahit ano ang estado ng prinsesa. Apos mga haskang mag-ingay dito. Ang prinsesa ng Lin na to, mula pagkabata ay, ipinanganak na may ginintuang kutsara. Buong Haicheng, mahigit kalahati ng yaman, ay pag-aari nila. Ang mga taong ganyan, hindi namin kayang saktan. Mukhang alam mo nang mabuti. Bakit ka paasar sa akin? Huwag ka nang magbanggap na kupas na sisiw. Ngayon, siya ang gaganap na puting swan. Sabi mo, ikaw daw si Miss Lin. Nasaan naman si Chairman Lin? Siya si Linsia. Si Chairman Lin naman ay, sobra niyang pinapaboran ang anak niya. Paano niya hahayaan na? Mag-isa siyang pumunta. Bakit ka nagmamadali? Darating din siya sandali. At kasabay niya ang KTM. Sabay-sabay silang darating. K-team? Iyon kasi ang Huaxia First Hospital na, nangungunang medical team. Pati sa buong mundo, top sila. Top sila sa medical research at kagamitan. Bakit naman darating sila sa Haicheng? Ang laki naman ng sinasabing iyon. Ganun kalaking team. Kung darating sila sa Haicheng. Ang Lin Group namin, matagal na sigurong naabisuhan. Babay, maliit na. Basta ngumungot ng kasinungalingan. Pero may kapalit ang pag-imbento mo. Ano naman yon? Sinasabing dating ang K-team sa Haicheng. Nangangahulugan ba iyon? Na ikaw talaga ay ang mayamang anak. Talaga bang ikaw ang mayamang anak? Paano siya magiging mayamang anak? Sa bahay namin siyan, 3 taon siyang kumakain at naninirahan ng libre. Siya ay ang aming katulong. Ang dalagang may pribilehiyo ng pamilya. Di niya matanggap ang ganitong kahihiyan. Iwan ko nga. Tapos malamang kay sekretary, huwag malalaman. Kayo dalawa, relasyon nyo. Ang bilis naman umusad. Kaya pati balitang ganyan sinasabi sa'yo. Ang tinutukoy ninyong sekretarya ay si Secretary Wang nga ba? Siya ang sekretarya ni Chairman Lin. Nangangahulugan ba? Ikaw kilala mo si Chairman Lin? Chairman Lin. Yun ba ang matandang lalaki na pumunta sa amin noon? Matandang lalaki ay Linsia, kaya pala kayang-kaya kang magyabang. At hindi ka nagsisisi kay Gu Yuan. Aha, nasa ibabaw ka na pala. Sumabit ka sa napakataas na sanga. Batang babae ka pa naman. Bakit hindi ka nagpakasipag? Ang Chairman Lin namin, marunong pumuna ng kamat-mali. Ang gulo mong ginawa sa press conference ay kawalang galang sa amin, sa Lin Shi Group, at kawalang galang sa dalagita namin. Ngayon, ako na ang ipagtatanggol ng Chairman Lin at ng dalagita, at ituturo ko sa iyo kung sino ka dapat. Ano ba ang pinagkakalagyan mo? Karapat-dapat ka pa bang kumatawan sa pamilya Gu? Mga tao, itong walang hiya, ihatag palabas. Manager Liu. Si Linsia, wala siyang masamang intensyon. Wala rin. Hindi niya binabastos ang Lin Group. Pakiusap, dahil ngayong, ako'y na-promote bilang hospital director.
Bigyan ninyo kami ng mukha. Pakawalan ninyo siya. Kuya, nakipagrelasyon pa siya sa matandang lalaki. Bakit ka pa siya pinagsasangalang? Gu Shuyuan, huwag mong guluhin ang seremonya ng promosyon mo. Guxuyuan, kanina hindi ka naniwala sa sinabi ko. Ngayon, bakit mo ako pinagtatanggol? Good Suyuan. Malapit ka nang maging hospital director. At pinagtatanggol mo pa ang babaeng ito. Hindi mo ba, dahil sa babaeng ito, masisira ang mukha ng Lin Group? Akala mo ba, na parang palengke ito? Gu Shuyuan, talaga mo bang gustong galitin ang Lin Group? Ako, ano ang gagawin ko? Ano ang mangyayari sa degree at research ko? Dalhin. Sinong nangahas humawak sa tao ko? Okay ka ba? Ayos lang, Papa. Chairman Lin. Siya. Anong departamento ka? Nangahas niyang galawin ang tao ko. Chairman Lin. Ako si Xiao Liu, mula sa business. Huwag ka nang pumasok bukas. Hindi. Chairman Lin. Chairman Lin. Shen Yu, magsalita ka naman, magsabi ka ng 2 salita. Gu Shuyuan. Si Lin siya ba talaga? Tao ng Chairman Lin. Parang matagal na silang magkarelasyon. Gu Shuyuan, huwag mong aksayahin ang sarili mo para sa babaeng ito. Sayang lang ang lakas mo. Kayo ba, mga tao ng K-Team? Talagang dumating kayo. Baka ba niloko kami ni Lincia? Hindi yon possible. Si Lin siya ay isang housewife. Paano niya malalaman ang ganito kalalim na pananaliksik sa mga medical device? At kilala pa niya ang ganitong sopistikadong team. Siguradong narinig nila na ang kuya ko ay magiging hospital director. Bukod pa ito, ang Haicheng Hospital ay isa pa rin sa mga nangungunang ospital dito. Sila ay siguradong nandito para sumali sa koponan ng kuya ko. Napakaganda niyan. Kung maisasama ko sa aking research paper ang mga bagong resulta ng kanilang pag-aaral, mas magiging madali ang pagkuha ko ng ihi ko. At sa hinaharap, kahit anong ospital pa yun, hindi na nila ako matatanggi. Suyuan, mas matatag na ang posisyon mo bilang punong doktor. Magandang araw. Maligayang pagdating sa aming koponan. Sino po ang ginoo na to? Anong tinatawag ninyong top team? Hindi nyo ba kilala ang sarili nyong boss? Ang kuya ko naman ay sa Haicheng Hospital. Malalapit nang magkapromote bilang punong doktor. Anran, huwag kang maging bastos. Sana ay magkaroon tayo ng maayos na pagtutulungan. Paumanhin po, Ginoo. Hindi namin pamilyar. Ang tinutukoy ninyong Haicheng Hospital. Bakit kayo naglakbay ng malayo? Kung hindi man para sumali, team ng kuya ko bayan. Paumanhin. Mga tao mula sa K-Team. Dinala ko silang lahat para sa'yo. At saka, dinala pa nila ang pinaka-advanced na pananaliksik. Ang tagal nating hindi nagkita. MS Lincia. Talagang matagal na. Ang ulat na ipinadala ni Emma Lincia. Pinag-aralan namin ng mabuti. Salamat kay Ina Lincia. Na-update namin ang sistema. Kaya namin nabuo ang bagong medikal na kagamitan. Kaya dala ko lahat ng ito ngayon. Libre namin ipapasa kay Emma Lincia. Paano naman possible? Paano kailanman makikilala ni Lincia ang mga tao ng K-Team? Mukhang nalilito ka. Siya lang naman ang inutil nating yaya. Anong system? Anong ulat? Hindi niya iyon may intindihan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang maitutulong sa medisina ng bagong kagamitang ito na tinulungan ni Emma Lincia? Gaano kalaking pagunlad ito? Igalang nyo na siya, pakiusap. Lincia, ano ba to? Paano mo naman naintindihan to? Hindi ba sinabi mo na isa ka lang nurse? Lincia, natatakot na mabigatan ka. Sa totoo lang, may napakataas siyang galing sa medisina mula pa pagkabata. Dahil kakilala mo ang K-Team. Bakit hindi? Hayaan silang sumali sa ospital ko. Makakatulong iyon sa akin at kay Shen Yue. Ikaw, puro siya lang ang iniisip mo. Lincia, sinabi ko na. Mamaya pag-usapan natin. Ipapaliwanag ko ng malinaw. Tawagin ninyo ang mga tao. Alisin ninyo ang mga walang puso at walang hiya na ito. Labas na. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang lalabas. Maligayang pagdating sa lahat. Sa press conference na ito,
Bilang kinatawan ko Linshi Group, opisyal kong inyaanunsyo. Kapag si Gu Chuyuan na ang punong doktor, siya at si Lel, hindi na namin kailangan ng ibang tagapagtanggol. Linshi Group ay nagkansel ang proyekto para sa Haicheng Hospital. Opisyal na kinansela. Ang posisyon punong doktor ay muling ilalaban. Kuya, Anong sabi mo? Sabi ko, ang posisyon punong doktor ay muling ilalaban. Hindi possible. Hindi pwedto. Akala mo kilala mo na. Ang mga taga-K-team, kaya mo lang manalita ng basta. Ito ang press conference ni Lincia. Linsa, tigilan mo na, bumaba ka na. Ano ba? Bakit ngayon may kaba ka? Hindi ka ba kakambal na mayabang kanina? Natakot ka ba sa akin? Masisira ba ang plano mo dahil sa akin? Lincia, maraming reporter dito. Mananagot ka ba sa mga sinasabi mo rito? Ako ang sasagot sa sinasabi niya. Ngayon kontento ka na ba? kuya, Gu Chuyuan. Sinasabi ng chairman na ganito pa siya, na ipinagtanggol siya, at sinakripisyo pa ang paborito niyang anak. Niyang anak. kuya, Iba talaga kapag nakipagsabuatan siya sa matandang lalaki. Ibang klase. Unang hakbang para umakyat ay para maghiganti sa'yo. Tama. Aano niya magagawang sariling kamay? Utulin ang pag-angat ng karera mo. Gu Chuyuan. Ganyan na siya sa'yo. Hindi mo pa rin siya mapakawalan? Linsa. Linsa. Alam kong ginagawa mo to para maghiganti sa akin. Pero ako at si Shen Yue, hindi kami ganoon. Hindi ko kayong pinapansin. Kahit ano pa yan, wala kayong kinalaman sa akin. Sino pa ang may kinalaman sa'yo? Ito ba ang lalaking iyon? Go Chuyuan. Ikaw ang hindi marunong maghahalaga. Hindi nakakagulat. Linsa. Hindi ako magdi-divorce sa'yo. kuya, May problema. Si Shen Yue, sumakit ang sikmura at nahimatay. Ano? Guxuyuan, tingnan mo. Mula simula hanggang ngayon, hindi mo kailanman ako pinili. Gising ka na? Bakit ako nasa ospital? Umuusbong ang iyong sakit sa tiyan. Biglang nahimatay ka. Tandaan, kumain ka sa oras. Kung hindi, madaling magkasakit ang sikmura. Gu Chuyuan. Salamat sa pag-alala. Kung ayos ka na, babalik muna ako sa opisina. Gu Chuyuan. Naiinip ako mag-isa rito. Manatili ka at samahan mo ako. Kung nababagot ka, pwede mong tawagan si Lel o si Anran ang sasama sa'yo. Gu Chuyuan. Shen Yue. Huwag kang mag-isip ng sobra. Alam mo naman bakit ginagawa ko to, para ito kay Luchen. Hindi ako magdi-divorce kay Lincha. Si Lincia na babaeng yan, na napapalibutan ng maraming lalaki, na umiikot sa kanya. Hindi ko hahayaan na mawala si Gu Chuyuan. Chef Lin ngayon, anong niluto na masarap? Ikaw, laging tungkol sa pagkain. Siyempre ikaw, ang paborito mong red braised pork. Asawa ko lang ang nakakaintindi sa akin. Alam niyang gusto ko yan. Guxuyuan, alin sa dalawang damit na ito ang mas maganda? Yung napili ng asawa ko, magaganda lahat. Naku, hindi ko pa alam kung ano nasa tiyan, kung lalaki o babae. Sana kambal, isang boy at isang girl. Ang dami mong isip. Linsa, gagawin ko ang lahat, para sa utang na loob kay Luchen. Kapag natulungan ko si Shen Yue, sa kanyang akademya, yaos ka na namin pauwi. Nakikiyamay ka pa rin sa lalaking yun. Hindi. Maagang panganganak ka, at mahirap pa ang panganganak. Malubha ang pinsala sa katawan mo.
Huwag mong saktan ang sarili. Dahil sa isang hindi karapat-dapat. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi na ulit gawin ang ganong kahanghangang bagay. Tunay na anak ko. Nag-aalala lang ako. Kasi kulang ang pagmamahal ng ama sa kanya. Baka pagsisihan siya ni Nyanyan paglaki niya. Siya ang apo ng ating pamilya Lin, na napakahalaga. Magtiwala ka, hindi ko siya anumang papabayaan. Walang pagkukulang mula sa akin. Ikaw din ang inalagaan ko mag-isa. Salamat, tatay. Sig. Huwag ka nang mag-isip pa ng ganun. Pagkalipas ng 3 araw, araw ng iyong kaarawan na. 3 taon mo nang hindi ako nakapagdiwang ng maayos para sa'yo. Ngayon, sisiguraduhin ko, gagawa tayo ng malaking handaan para sa birthday mo. Kuya, paano na? Anong sagot ng Lin Group? Ayaw makipagkita ni Chairman Lin. Ah. Paano na tayo? Kung hindi ka maging punong doktor. Maantala naman ang pag-aaral ni Shen Yu. Ulit na naman, di ba? Kasalanan ng babaeng, yan na si Lincia. Hindi alam kung anong pakulo ang ginamit niya para makuha si Chairman Lin. Anran, huwag mong siraan ang iyong bayaw. Si Yuan, huwag mo siyang sisihin. Nag-alala lang siya sa akin. Narinig ko, makalipas ng 3 araw, ay may birthday party ang Panginoong babae. Humingi tayo ng tulong sa kanya. Birthday? 3 araw pa. Ay birthday din ni Lin siya. Maaali rin yan. Hindi ba't kalaban niya ang Panginoong babae? Si Chairman Lin ay sobrang mahigit sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae. Kaya, ipahamak natin na siya ang magsalita para sa atin. At makikita natin ang gagawin ni Lincia. Prinsesa ng mayamang pamilya siya. Wala siyang kulang. Paano mo siya hahilingan? Baka, hindi man lang siya kikita sa atin. Good si Yuan. Narinig kong may mga patent ka sa medisina. Napakahirap makuha yan. Dito ginaganap ang state banquet. Kung gagawa ka ng birthday dito, hindi yon pera lang ang kailangan. Ang chairman na to, talagang pinalanggan niya ang anak niya. Ngayon din ang kaarawan ni Lincia. Lincia, pasensya na sa mga napagtiisan mo kamakailan. Pag natapos ko ang gagawin ko, ayusin kita, pangako. Tara na. Araw ba ngayon, ang kaawan ni Miss Lin? Bakit puro laawan ni Lin siya? Ngayon, din ang kaarawan ni Lincia. Ang swerte niya talaga. Magkapareho sila ng kaarawan ng prinsesa. Si Miss pumayag pa. Ipagdiwang niya kasama siya. Magaling yang madrasta. Anong sabi mo? Wala naman. Pumasok na tayo. Lincia, anong ibig mong sabihin? Bakit pinapayag mo ang ibang lalaki? Hawak ang anak natin. Ngayon lang ka nainip. Noon kaming anak ko. Nang malapit na kaming mamatay, nasaan ka? AM. Sa batang ipinanganak sa labas. Chairman, kay Director Zhang, kailangan ninyo siyang personal na salubungin. Umunta ka. Mukha namang maayos ang tao. Bakit pa nagkakasala? Nga, umawit pa ng daladalang anak labas at mistress. Diretsong hingin sa mismong may-ari. Ipaakyat mo si Nyanyan para hindi marumi ang tingin nila sa kanya. Good si Yuan. Mauna na muna ako sa CR. Lincia, ilang ulit ko nang sinabi sa'yo. Ang relasyon ko kay Shen Yue, hindi ganyan kagulo. Dala mo pa sila. Inagdudahan na ako mismo. Tapos sinasabi mong hindi ganyan. Nandito kami para hanapin ang dalaga. Hindi namin alam na nandito ka rin. Gayon ang ate ba ay, ang madrama ng dalagang mayaman? Nandito siya para ipagdiriwang ang kaarawan niya. Normal lang naman, di ba? Bakit ninyo hinahanap si Lincia? Ako, Ikaw mismo ang gumawa. Sinira ang karera ni Gu Yuan. Dumating kami para hanapin, para humiling kay Lincia. Sana mahikayat niya si Chairman Lin na magpatuloy ang investment sa Haicheng Hospital. Kung ganon, may babalik si Gu Yuan sa pwesto. Alaga bang naniniwala ka? Nasasang-ayon si Lincia? Siyempre. Dala ni Gu Yuan ang mga medical patent bilang kapalit. Medical patent. Lincia, alam ko, may hinanakit ka sa amin ni Gu Yuan. Gagamitin mo si Chairman Lin para gambalain si Gu Yuan. Pero may Lincia,
Iba na ang usapan. Ang pagmamahal ni Chairman Lin sa'yo, hinding-hindi hihigit sa kanya. Medical patent. Pero bunga ito ang buhay mong pagsisikap. Ibinibigay mo para sa isang punong doktor? Isusuko mo ang buong buhay mong pananaliksik. Kasi nga, kapag muling naging punong doktor, si Gu Chuyuan, doon lang ako makakakuha ng degree certificate. Ginawa ni Gu Chuyuan lahat niyan. Lahat para sa akin. Gu Chuyuan. Salamat. Para sa taong ganyan? Hanggang saan ka handa? Magsakripisyo? Lin siya. Bigyan mo pa ako ng oras. Kapag naging punong doktor na ako, Guxuyuan, ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pagpapakasal sa'yo. May nangyari, biglang namutla si Nyan at hirap huminga. May nangyari, biglang namutla si Nyan at hirap huminga. Yan. Anong nangyari dito? Pumunta lang ako sa banyo. At nang bumalik ako, Ganito na si Nyan. patingin ako. huwag mong galawin ang anak ko. Hayaan mo lang bang mamamatay ang anak natin? Bakit mo siya pinakain ng candy? Bata pa siya ng ganyan. Hindi pwedeng kainin ng ganyan. Hindi ko yung ginawa. Imposibleng makamali ako ng ganong bagay. Dahil wala si Miss. Una na muna ako. Tumigil ka. Hindi mo ba hanap si Miss Lin? Hindi mo pa siya makikita. Bakit ka umalis? Hindi ba nagkaproblema kayo? Baka sisihin kami ng Miss ng pamilya. Ikaw ba? Sinaktan mo ba ang anak ko? Ngayon may nangyaring masama. Gusto ninyong tumakas? Aano niya ako isipin ng ganyan? Tawagin ni Numan. At check ang CCTV ngayon din. Huwag. Ayos na si Nyan. Hindi na kailangan ang CCT. Sobrang hassle naman. Kung hindi ikaw ang may gawa. Bakit ka parang may tinatago? Nag-alala lang ako. Birthday ng Miss ng pamilya. Baka masira ninyo ang okasyon. Kapag naiinis ang Miss, sisiin kami niyan, ako at si Gu Chuyuan. Huwag kayong gumalaw. Tingnan natin kung sinong alis. Hanggang hindi malinaw ang investigasyon. Walang papayagang umalis dito. Secretary Wang. Kunin mo lahat ng CCTV ngayong araw. Ibigay mo lahat sa akin. Wala kaming kinalaman dito. Ayaw kong magkasala sa Miss ng pamilya. Manatili kayo roon. Kailangan kong makita. Sinong napakasamang loob? Ipatuloy ang investigasyon. Alaga bang sinubukan mong saktan ng anak ko? Paano nangyari yon? Bakit ka sumama sa kanila? Ako. Pumunta lang ako sa banyo. Hindi pwede. Nasa banyo ako kanina. Wala pa akong nakita sa'yo. Nagsisinungaling ka. Bakit ka pa magmamaganda? I-play mo pa. Anong nangyari rito? Doon ang blind spot ng CCTV. Ayos lang. Sayang, hindi napatay ang batang yon. 8. Alam kong may sama ka ng loob sa akin. Pero hindi mo pwedeng patulan ako ng paninirang puri. Bakit ka naman? Pumunta sa kwarto ang anak ko? Hindi naman yun nagpapatunay ng anuman. Wala namang konkretong ebidensya. Baka sinisiraan mo lang ako. Sasabihin ko sa'yo. Kahit pa ngayong araw, masalungat man ako sa Lin Group. Ipaglalaban ko ang sarili ko. Hihingi ako ng paliwanag. Ano ba ang gusto mo? Gusto kong humingi ka ng publiko na paumanhin. At ipapahayag ng Chairman Lin na ibabalik ang kanyang posisyon. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi ikaw ang may gawa. Kung ganon, bakit nga ba? May mga papel ang candy sa'yo? Mga aw. Dakin ninyo itong suspect sa tangkang pagpatay. Iaresto ninyo siya. Shen Yui. Ikaw nga ba yan? Hindi ako. Hindi talaga ako. Paano mo ito ipapaliwanag? Gu Chuyuan. May gastritis ako at mababa ang blood sugar ko. Alam mo naman yan. Dala ko lang lagi ang candy para dagdag lang ng enerhiya. Bakit magkakatugma ito? Linsa. Si Shen Yu. Talaga, may gastritis at low blood sugar siya. Alam ko yan. Maari akong magsaksi. Possible. Mukhang pagkakamali ito. Guxuyuan. Ang nyanyan ay anak mo talaga. Ama na. Matibay ang ebidensya. Dalhin ninyo siya. Magaling ang taktika mo, Lincia.
Pinigilan mo si Gu Chuyuan maging punong doktor. Tapos sinira mo ang degree ko. Gayon sa harap ng lahat. Inakusahan mo ako sa harap ng lahat. Parang ayaw mo na akong mabuhay. Sino ka nga ba? Karapat dapat ka ba na laging nilalabanan kita? Sinaktan mo ang anak ko. Halos mong pinatay siya. Lindsay, baka pagkakataon lang iyon. Halos niyang pinatay ang anak ko. Pinagtatanggol mo pa siya? Mama, anong pinag-aawayan ninyo? Lel, wala kang kinalaman dito. Umalis ka muna. Puwed ba? At tuloy siyang maglaro sa akin. Pinuntahan mo si Bunso. Sinama ko ni Mama hanapin si Bunso. Anong sabi mo? Lele, huwag kang magsinungaling. Tumahimik ka. Lel, anong ginawa mo kanina? Sabihin mo. Dinala ako ni Mama kanina para hanapin si Bunso. Binigyan si Bunso ng candy. Hindi. Hindi po. Magpapalusot ka pa? Gu Chuyuan. Bata pa si Lel, hindi pa siya marunong. Minsan nagsisinungaling ng kaunti. Normal lang yan. 3 taong gulang lang si Lel. Anong alam niya sa pagsisinungaling? Shen Yu. Gusto mo ba si Guxuyuan? Ibinigay ko na siya sa'yo. Ano pa ang gusto mo? 1 buwan pa lang ang anak ko. Ginawa mo sa kanya ang ganitong krimen. May galit ka ba sa akin? Shen Yu. Inilipat ko pa kayo sa bahay ng pamilya Gu. Inalagaan ko kayo. Naghanap pa ako ng trabaho para sa'yo. Tingnan mo ang konsensya mo. Hindi ako naging masama sa inyo. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Gu Chuyuan, pasensya na. Kakatapos ko lang siya nasilayan na umiiyak. Gusto ko sanang bigyan siya ng candy. Si Lel ang inalagaan mo mismo. Ikaw mismo ay nasa medical na trabaho. Hindi mo ba alam ang ganitong simpleng kaalaman? Gu Chuyuan, nagkasiwa ko ng budhi sandali. Hindi ko sinasadya. Tumahimik ka. Ipaganggol mo yan sa loob ng kulungan. Ang naglakas loob na gumuho sa akin. Ngayon, sisiguraduhin kong magatagal ka sa kulungan. Dalhin ninyo siya. Gu Chuyuan, tulong. Iligtas mo ako. Gu Chuyuan, nakalimutan mo ba si Luchen? Si Luchen ang sumagip sa'yo dati. Sandali. Lindsay, pwede mo ba siyang palayain? Guxuyuan. Halos pinatay niya ang aming anak. Gusto mo pa akong palayain siya? Hindi ba tama ang narinig ko? Chairman Lin, ang dahilan kung bakit ako pumunta ay dahil sa aking medical na patent. Nais kong hilingin sa Miss. Natulungan akong maibalik ang posisyon bilang direktor. Ngunit tungkol sa pangyayaring ito, sana nga'y tama na, sinimulan ni Shen Yue ang problema. Kaya handa ako, ang aking medical na patent. Ibigay ng walang bayad sa Lin Shi Group. Alam ninyo ba kung ilan ang patent ng Lin Group Hospital? Alam ko. Ang aking patent. Para sa Lin Group, marahil maliit lang iyon. Ngunit, kung palalayain ninyo sila, gagawin ko ang kahit ano. Handa akong gawin ang kahit ano. Maling na-assess ko. Ang damdamin mo para sa kanya. Patawarin mo ako. Saj, may 2 kondisyon ako. Sige. Una, kahit maging direktor ka man balang araw, hindi rin dapat aprubahan ang proyekto ni Shen Yu. 3 taon ko itong pinaghirapan. Sayang naman kung masisira lang ang aking karera sa akademya. Pangalawa, Ikalawa, irmahan mo ang divorce papers. Ang bata ay sa akin. Gu Chuyuan. Ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo ba talagang maging batang walang ama si Lel? Dahil sa babaeng ito, pipiliin mo pa rin na labanan ako. Umalis na kayo. Gu Chuyuan. Tara na, alis na tayo. Alis na. Gu Chuyuan. Mula sa araw na ito, hindi na magpapaluluha si Lindsay para sa'yo. Anak, gagamitin ni Mommy mula ngayon ang doble niyang pagmamahal para manatiling kasama ka. Inaaya ko siya ng buong puso. Kasama ng aming grupo. Umalis ng sabay-sabay papunta sa ibang bansa. May mga napakabagong kagamitan doon. At teknolohiya. Makakapagkaroon siya sigurado ng malaking pag-unlad. Sa pananaliksik na medical.
Katatapos lang magdiborsyo ang anak ko. Nag-alala ako. Ako na, Lindsay, ikaw. Papa. Bihirang pagkakataon. Para kay Guxuyuan, sinakripisyo ko na ang 3 taon. Mula ngayon, ayokong may pagsisisi. Magandang pagtutulungan. Sig. Alis tayo sa 1 linggo. Inaasahan kitang makita, Lindsay. Gu Tsuyuan. Gu Tsuyuan. Medyo hindi maganda si Lel. Bakit hindi mo siya puntahan at tignan? Lumayas ka. Tungkol sa nangyari sa akin ngayon. Hindi ko rin sinasadya. Sinong nakakaalam kung anong ginawa ni Lindsay? Anong paan ang ginamit niya? Pinapaboran siya ng lahat. Ngayon na, pinaparatang mo pa rin si Lindsay. Ang aking kinabukasan. Wala ka bang gagawin? Ako at si Lindsay, nagkasundo na kami. Kahit siya ang maging punong doktor, hindi ka tutulungan. Ngayon, wala na akong magagawa. Gu Tsuyuan. Huwag mong kalimutan. May utang ka pa kay Luchen. Ang isang buhay. Kaya, nautangan kita ng buhay, kay Luchen. Gagawin mo bang patayin ang anak kong babae? Hindi ako ganon. Kung may galit ka, siraan mo na ako. Maliit pa ang anak ko. Bakit ka napakahamak? Umalis ka na. Ito ang ibibigay ko sa'yo. 2 pagkakataon. At huling beses na. Lumipat na kayo. Gu Tsuyuan. Ako si Lel. Ikaw na lang ang naiwan. Ayokong ulitin pa. Dahil tuluyan na kayong naghihiwalay. Basta nandito lang ako sa tabi mo. Makikita mo rin balang araw ang ginawa ko. Xiao Xia. Chairman Lin ay inayos na ang lahat. Handa na tayong umalis anumang oras. Ikaw naman, huwag ka na maging tulad dati, na nagtatrabaho ng walang tulog. Mababahala si Papa. Alam ko na. Huwag kang mag-alala, Papa. Hindi siguro ikaw. Hindi mo pa nakakalimutan. Si Gutsuyuan na bastos, di ba? Nanay Wang, isama mo si Nyanyan pababa. Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ni Nyanyan. Nangyari ang aksidente kay Nyanyan. Bukod sa galit ko kay Shen Yue, galit din ako sa sarili ko. Lindsay, wala itong kinalaman sa'yo. Walang kinalaman. Pero nang si Nyanyan ay nasaktan. Sa unang sandali, hindi ko alam. Ano ang dapat kong gawin? Pero si Guxuyuan, ginamit ang pinakabasic na kakayahan medikal at nailigtas si Nyanyan. Kahit malinaw na dati, ako rin naman ay doktor. Hindi ito kasalanan mo. Sa mundong ito, marami pa ring nangailangan. Sa akin, tulad ni Nyanyan. At ang iba pa, na may sakit, ngunit walang paraan. Aragamutin. Ikaw ay tunay na mabuting anak. Ipinagmamalaki ka ni Papa. Tara na. Hello? Sa Lindsay ba ito? Papunta sa iyo ang asawa mo. Naka-aksidente siya. Sobrang malala ang aksidente. Dali bumunta ka. Ano? Aksidente. Iginit niyang hanapin ka. Ayaw niyang manat sa ospital. Pumunta ka. Ako at si Guxuyuan, hiwalay na kami. Anong hahanapin niya kay Shen Yue? Pero, Tinatawag ka pa niya ngayon. Nasa panganib ang buhay niya. Pumunta ka man lang, tingnan mo siya. darating ako agad. Lindsay, huwag kang alis. Gu Tsuyuan. Gising ka. Kumusta? Nahihilo ka pa ba? Huwag kang alis. Hindi ako alis. Mula simula, ikaw lang ang mahal ko. Isang tao. Huwag kang umalis. Mahal din kita. Bakit ikaw? Inakala mo akong, sino ba? Si Lindsay. Hindi na siya babalik. Tumahimik ka. Gu Tsuyuan. Ang nararamdaman ko, hindi mo pa ba alam? Gusto kita. Magkasama tayo, okay? Si Luchen nasa langit. Sigurado, pagpapalain niya tayo. Masaya tayo. Tumahimik ka. May asawa at mga anak ako. Mahal ko sila. Jutsiwan. Gising ka na? Dumating na ba si Lindsay? Anong sabi mo? Ay naku, paulit-ulit kang sumisigaw. Pangalan ni Lindsay. Kaya napilitan akong. Tinawagan ko siya. Dapa, dumating na siya noon.
Gu Tsuyuan. Lumayo ka. Ang walang pusong ito, Go Tsuyuan, dapat hayaan natin siyang mamatay. Dahil lang sa dati. Dahil lang sa nakaraang awa at pag-aalaga. Mula ngayon, kung siya'y buhay o patay, wala na akong kinalaman. Umalis ka na, Papa. Lindsay. Saan mo siya pinapunta? Hindi na yon problema mo. Sitsia at ang anak niya, walang kinalaman sa'yo. Hindi mangyayari. Mahal ko siya. Gusto kong magsimula ulit kami. Ang tinatawag mong pagmamahal, paulit-ulit mo lang siyang sinasaktan, at pinipilit mo siyang magbayad ng buhay. Ang suntok na to, para kay Lindsay ito. Ang suntok na to, para kay Nyanyan ito. Maliit pa siya, halos sinaktan ninyo siya, kayong dalawang bulok na magkasindahan, halos nawalan siya ng buhay dahil sa inyo. Huwag mong isipin na dahil lumuwal ka ng ilang dugo, makakabenta ka na ng awa. Nang malubha ang pagdurugo ni Lindsay. Saan ka pa? Libo-libo siyang beses mas nagdusa. Alam ko. Pero hindi mo talaga alam. Kung tunay mong iniisip ang ikabubuti niya, huwag mo na siyang guluhin. Mula pagkabata, talagang may talento siya sa medisina. 3 taon na ang nakalipas, para sa iyo. Sinuko niya ang abroad, at ang alok mula sa top medical team lab. Iniwan niya iyon, kaya ipinakasal siya sa iyo. Hinahabol mo pa rin siya. Hindi. Sabi niya sa akin. Nurse lang siya. Ayaw niya itong ibigay sa iyo. Itong lalaki, sobrang pressure. Sinabihan ako ni Lindsay na sabihin sa iyo. Mula ngayon, huwag mo na siyang abalahin. AMY. Ande, binabati kita. Nanalo na naman ang bagong research mo. Pinakamataas na gantimpala sa medisina sa buong mundo. Wala na. May tuturo sa iyo. Diyos ko, 3 taon lang. Nakagawa ka na ng maraming record sa medisina. Ano ang susunod? Ano balak mo? Sir Simon, hindi ko pa naisip. May kilala ako, na kaibigan mula sa Huacha. Gumagawa siya ng proyekto. Sa tingin ko, tiyak na interesado ka sa proyektong ito. Yan si Project. Tiningnan ko na ang proyektong ito. Siya at ikaw, magkakatugma ang ideya. Natitira na lang ang huling pondo, at 2 kasosyo. Magpapabuti ito para sa milyon-milyon. Mga batang may congenital heart disease, makakatanggap sila ng mas mabuting pangangalaga. Pagdating na oras, magugong. Sa buong komunidad medikal. Lindsay, gagawin mo ba ang proyektong ito? Siyempre. 3 taon na. Bumalik na ako dito sa lungsod. Ang yan sa project ni Fiaucia. Gusto ka ng taong responsible kausapin, tungkol sa mga posibleng kolaborasyon. May oras ka ba makipagkita? Siguro. Ipapadala ko ang info ng responsible. Ipapadala ko ang info sa'yo. Ang responsible ay si Gucci Yuan. Shen Yu, malaking problema. Bumalik na ang babaeng si Lindsay. Ang kilalang medical prodigy na si Lindsay, bumalik siya sa bansa ngayong araw. Ang pagbalik niya ay nagdulot ng pansin ng buong komunidad medikal. Kung si Gu Tsuyuan, malalaman niya ang balita. Tiyak hahanapin niya siya. Hindi, Shen Yu. Sa nakaraang 3 taon, kung hindi dahil sa'yo nakasama mo ang kuya ko. Hindi niya makakamit ito ng ganito. Tapos na ang proyekto. Lindsay, gayon sa medical na mundo. Isang bagong bituin. Sa medisina, siya lang. Sa tingin ko, nakipagkabi siya sa ibang lalaki para umasenso. Tahimik ka. Sinong nagturo sa'yo? Mag-imbento ng kwento. Hindi mo dapat ako sigawan. Kita nga siya. Ayaw mong may magsalita. Simula ngayon. Ihihinto ang card mo. Manatili ka sa bahay. Magmuni ka. Tigilan ang palaging paggala. Huwag kang makagulo. 3 taon nang wala si Lindsay. Ang kuya ko, Gu Tsuyuan, hindi pa rin makakalimot sa kanya. Lindsay, kahit bakit ka bumalik, hindi kita papayagan. Agawin mo si Gu Tsuyuan mula sa akin. Lindsay.
Noong una, si Gu Chuyuan, nang nanganganib ang buhay niya, hindi mo siya pinansin. Ngayon tumaas ng ilang ulit ang halaga niya. At bumalik ka pa mula sa ibang bansa. Natatakot ka. Shen Yu, hindi lahat tulad mo. Na mahilig bumili, ang sirang gamit ng iba. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na makakabalik ka kay Gu Chuyuan. Wala siyang pakialam sa'yo o sa batang ginawa mo sa kanya. Inakala mong gagapang ka sa akin. Hindi ka ba natatakot na sasabihin ko kay Gu Chuyuan? Sige, subukan mo. Hihintayin kita. Ikaw. Linsa, bumalik ka na. Umalis ka. Ayaw kitang makita. Gu Chuyuan. Ano itong palabas ninyo dito? Kayong dalawa, ano ba to? Linsa. Linsa. Sa 3 taon na to, talaga. Miss na miss kita at si Nyanyan. Alam ko naman, alam ko. Nag-divorce na tayo. Kapag binabanggit mo si Nyanyan, nakakasuya sa akin kahit pangalan lang niya. Nakakadiri talaga. Gu Chuyuan. Kakaiba lang, binugbog ako ni Linsia kanina sa loob. Gupapa. Lindsya, Bakit ka nandito? Nyanyan naman ba? Hindi makinig? Pilyo? si. Hindi si Nyanyan. Ito. Kumingin ka sa ibaba. Sa ibaba. Hindi na oras. Magpahinga ka na. Si. Di ko na kailangang paalahanan ka. May kontrata na tayo. Wala kang karapatang makita si Nyanyan. Linsa, bigyan mo ba ako ng pagkakataon? Magsimula ba tayo ulit? Ibinigay ko na sa'yo. Maraming beses na. Kung hindi dahil sa Nyansia, bakit pa ako kikita sa'yo? Bumalik ka ba sa bansa? Dahil sa Nyansia Project. Huwag kang magpanggap. Kung hinahanap mo ako, di mo ba alam na ako ang nag-invest sa Nyansia Project? Linsa, Nyansia Project. Ako ang maingat na nagplano nito. Isang proyekto. Hindi ko inasahan. Ikaw, ginawa mo to para kay Shanyue? Wala na ang beach and plan. Tapos nagbukas kang bagong proyekto. Linsa, kung ginawa ko to para sa kanila, bakit? Ang pangalan ng proyekto ay Nyansia Project. Sino ba ang nakakaalam? Hindi ba ginawa to para saktan o pahiyain ako? Alam ko ang sinasabi ko ngayon. Hindi mo na ako paniwalaan. Pero ang Nyansia Project ay totoong handog ko para sa iyo at kay Nyanyan. Bilang regalo. Ang Nyansia Project ay pinaghirapan ng mga guro at senior. Isang research na nilagyan ng puso't pawis. Hindi ko kayang maging makasarili at bitawan to. Pwede akong sumali sa Nyansia Project. Linsa, Ngunit, ito'y para lang makatulong sa mga batang nangangailangan. Sa pagitan natin, mula ngayon maliban sa trabaho, walang ibang kaugnayan. Kailangan nating ihanda ngayon lahat ng mga kailangang bagay. Maliit ang oras, malaki ang gawain. Sige, simulan na. Gu Chuyuan. Narinig ko, nagsimula na ang Nyansia Project. Tutulungan kita. hindi mo na kailangan bumalik. Hindi kaya si Linsia yon? Baka hindi ako welcome. Ayusin ninyo ang sarili ninyong tao. Xiaotia. Hindi ko talaga siya tinawag. Linsia, Ha? Ano yun? hayaan ninyo, ayusin ko na ang mga dokumento. Hindi kailangan. Hindi ko alam kung kaano ka nakapasok sa proyektong ito. Ang Nyansia Project ay inihanda ni Gu Chuyuan para sa amin ng anak ko. Dito ka ba nagpadusa sa sarili mo? Kung ganyan, bakit ang pangalan ng proyekto? Nyansia? Bakit hindi Lalksaya? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na ginawa ni Gu Chuyuan ang project na ito para sa inyo ng anak mo? Huwag kang manalig sa sarili mo. Guxuyuan. Sabi ni Shanyue na ang project na ito ay para kay Lele ayon sa kanya. May sasabihin ka ba? Shenyu, ano bang pabulaan mo? Nyansia ay mula sa pangalang Nyanyan. Walang kinalaman sa iyo at kay Lel. Walang kinalaman. Gu Chuyuan, ako. Lumabas ka. Hindi ka kailangan sa lab.
Si Gu Chuyuan, hindi ko inaasahan. Pinoprotektahan niya ang babaeng ito. Hindi ko hahayaang manatili siya sa Nyansia Project. Nahanap na. Lincia, tingnan natin kung paano ka muling mananatili dito. Gu Chuyuan. Sa 3 taon, sinakripisyo mo ang lahat. Lahat para sa mag-inang iyon. Ano naman kami ni Lel? Lincia, hindi kita hahayaan. Mommy, kailan ka babalik? Miss na miss ka niyan. Baby, nasa daan na si mommy pa uwi. Darating na mamaya. Shenyu. Nandoon na ang hinahanap mo. Nag-risk ako para makuha ito para sa'yo. Baby, ang tindi ng puso mo. Ito. Pero si Gu Yuanzhang, buong buhay niyang pagsisikap. Kung hindi ko makuha, wala nang makakakuha. Gu Chuyuan, huwag mo akong sisihin. Kung may sisi, sisiin mo. Dahil pinili mo si Lincia. Siya ang sumira sa iyong pananaliksik. Ganap na naglaho. Walang mas nakalason kaysa puso ng babae. Sandali. Yung napagkasunduan natin. Hindi ka babawi, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang gagawin ko, aayusin ko lahat para sa'yo. Hintayin mo, manonood ka. Sa rekomendasyon next week. Si Lincia. Sisikapin kong, Mawala ang muka niya. mula ngayon, Sa mundo ng medisina. hindi na siya makakalusot. Lincia, ngayon, sa ospital ni Gu Chuyuan, lahat ng mga resulta ng pananaliksik, nasa akin ang lahat. Kapag wala yan, paano kayo magmamayabang? Hintayin nyo lang, kayo, mag-ina. May iwan bilang, biro sa medisina. Kuya, ang mga dumalo sa opening na to, ang taas ng pangalan nila. Eksperto sa anatomy mula sa Eagle Country, mula sa Ha Country, isang klinikal na mediko, isang siuhano mula sa Mi Country. Dumating silang lahat. Ang talagang promising nila. Welcome. Ang tagal nating hindi nagkita. Ayon si ER&D. Ang tunay niyang pangalan, Lincia. Dating asawa ni Gachiwan. Maligayang pagdating. Sabi nila silang dalawa. Ang sabay nilang itinatag na niyan sa project. Lincia, ikaw ang sasampa mamaya. Ipakita mo sa lahat ang Nyansia Project. Hindi ko kailangan. Lincia, alam ko. Ang ginagawa ko, hindi nito mababalik ang sakit na ginawa sa'yo. Pero, para na lang kay Nyan, pakiusap, tanggapin mo na. Gu Chuyuan, gusto mo talaga siyang itaguyod. Pero hahayaan kitang ikaw mismo ang mag-abot. Ang ebidensya para sira-sirain si Lincia. Hindi na siya makakaahon. Maligayang pagdating, mga eksperto sa opening. Susunod ako na. Ipakikilala ko ang Nyansia Project. Ano to? Hindi ba yan si Alincia? At si Chairman Lin ng Linshai Group ba yan? Deki, si Miss Lin. Lagi siyang kasama ni Chairman Lin. Akala ko malapit ka sa Lin na dalaga. Malalim ang relasyon ninyo. Lincia, nag-aral ka sa ibang bansa. Matagal na. Akala ko may natutunan ka. Babalik ka para tulungan ang kuya ko. Di ko inakala. Ang kapal naman ng mukha mo. Tumahimik ka. Anran, ikaw ba ang may gawa nito? Hindi ako. Sino ang naninira sa akin? Dalaga ng Linshi Group.
Anong sinasabi mong dalaga? Lindsay. Siya ang anak ko. Ano? Mga kasama ang katotohanan ay naipaliwanag na ng malinaw. Ngayon, ipinapahayag ko magpapatuloy ang Nyansya ceremony. Magpapatuloy ang kick-off meeting. Hindi pwede. MS Shenyu, ikaw, isang contractual assistant lang sa Research Institute. Ano ang kwalifikasyon mo? Itigil ang proyekto. MS Lincia. Nyansya Project. Pero malaking usapin ito sa medisina. Nakasuporta sa'yo ang Ling Group. Baka inagaw ang pagkakataon ng iba. Tama naman. Nyansya Project. Walang kinalaman sa negosyo. Hindi dapat kontrolado ng korporasyon ang medisina. Tama kayo. Sigurado ba kayo na ipaalis ninyo ako sa proyektong ito? Punong Dr. Gu. Ikaw ba ganito rin naisip? Impossible. Nyansya Project. Inihanda ito para sa'yo at kay Nyanyan. Gu Tsuyuan. Ngayon, gusto mo pa ring ibigay ang proyekto sa Ling Group. Hindi ka ba natatakot na mag-withdraw ang mga investor? Anong iniisip mong haka-haka? Kailan nagsabi ang mga investor na mag-withdraw? Anong sinasabi mo? Tinutupad mo ba ang sinabi mo? Tinutupad ko. Dahil ako ang investor ng proyektong ito. Ano? Yung sa medisina? Na nag-invest ng bilyon-bilyon? Si Ia Lincia pala. Ikaw. Kayo rito ang mga haligi ng medisina. Lahat kami, sunod-sunod na nagtagumpay. Hakbang-hakbang. Siya, dahil sa puhunan ng ama niya, agad makakalahok sa proyekto. Hindi ba kinukuha ang mga resources natin? At higit pa rito, 3 taon siyang nasa ibang bansa. Tapos biglang sumikat. Baka may foreign capital na sumusuporta sa likod. Hindi pwedeng ganun. Ang Nyansya Project. Hindi dapat mapasukin ng dayuhang kapital. Susugal ko ang dangal ko. Linsya, walang kinatabakang anumang foreign capital. Punong Dr. Gyu. Kahit ikaw ang nagpasimula ng proyekto. Kung makikipagsabuatan siya sa malas na kapital sa abroad, ang Medical Association gagawin nila ang lahat. Upang pigilan ang transaksyon. Pag lumipas ang araw na ito, yung research na kinokopya ni Professor Wang, magsisimulang maglabas ng resulta. Pagdating noon, Shenyu, baka magdala na lang ako ng kakilalang tao para sa'yo. Siguro hindi na kailangan ipakilala si Professor Wang. Hindi ko kilala ang sinasabing Professor Wang. Patawarin nyo, pakiusap, hayaan nyo na ako. Lahat dahil sa kanya. Dahil sa babaeng ito. Siya ang kusang umakit sa akin. Hindi ako ang may sala. Tinablan niya ako ng hira. Ang mga dokumentong binigay niya sa akin. Halos wala namang silbi. Paano magiging fake ang classified files? Shen Yui. Ikaw ba talaga ang kumuha ng mga datos? Ikaw ang gumawa ng transaksyon para sa akin. Binayaran mo pa ako para maghiganti sa kanya. May papakitang ebidensya ako. Tumahimik ka. Gu Tsuyuan, inaniniwalaan mo ba ako? Hindi kita pagtataksilan. Gusto kong maniwala sa iyo. Pero bakit nandito ang iyong ENA? Buti na lang naghanda na ako. May sweat comparison at ENA test ako. Napakahalagang yan sa project. Marami sigurong gustong makuha yan. Kaya naglagay akong peking dokumento. Kahit sino ang kumuha, makakakuha lang peke. Shen Yui. Kung galit ka kay Lincia, doon ka dapat tumutok. Bakit mo ninakaw ang research ni Kuya? Ako ang gumawa noon. Ako rin ang kumuha ng mga litrato. Pinanikti ko siya. Anong problema? Sa mga taong itong mga taon, bilang utang na loob sa pagligtas kay Luchen, inalagaan ko kayo ng mag-ina. Dahil kay Lele, ang asawa ko, na unang manganak at malubhang nagdurugo, halos nawalan ng bata kami. Hindi ba sapat yan? Hindi si Lel ang anak mo. Hindi pa rin. Pinaasawa pa rin kita. At gagawin kitang ama ni Lele. Ang nag-iisang ama. Kayo, napakadilim na ina. Paano ka mag-alaga ng bata? Si Luchen ang matalik kong kaibigan. Si Lel ang nag-iisang dugo ni Luchen. Mula ngayon, akin ang pag-alaga kay Lele. Lel, hindi siya anak mong tunay. Sinyasat ko ng mabuti. Shen Yu, kaibigan si Shen Yu ni Gu Tsuyuan, asawa ni Luchen. Pero si Lel, hindi naman talaga anak ni Luchen. Ano? Yung mahirap na si Luchen, karapat-dapat ba siyang pag-aanak ko? Sino naman ang ama ni Lel? Hindi namin alam. Baka nga, yung modelo sa bar lang. Shen Yu, mabigat ang iyong kasalanan.
Ang natitirang buhay mo, gugulin mo sa loob ng kulungan. Gu Chuyuan, galit na galit ako sa'yo. Lincia, hindi ka na magkakaroon ng magandang katapusan. Ikaw, kontrabida. Mga kasama, alam ko maraming sa inyo ang nagdududa sa mga nagawa ni Lincia. Tingnan ninyo rito. Sinimulan ni Lincia noong 20 bilang doktor sa Doctors Without Borders. Noon, marami pa ang nagrereklamo nang hirap mag-aral ng medisina. Napunta si Lincia sa mga delikadong lugar. Nailigtas niya ang maraming buhay. Paano mo nagawa yan? Pasensya na. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Taon na kitang sinusubaybayan. Talaga bang si Yarlin siya yan? Hindi ba binuo lang? Ito ay totoong kuha. Kahit palabas, sino ang magpapatuloy ng taon-taon? Kaya mo ba? Xiaoxia, gusto kong magsimula muli tayo. Bigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Yung nangyari na. Hindi ko magagawa na parang hindi nangyari. Hindi na mababawi. Hindi na ako makikipagsama sa'yo. Mga international medical expert, magtaas ng kamay at bumoto. Kung papasa ang yan siya project. Sa tingin ko, Okto, ako rin. Mas matagal na namin kilala si A.I. Andy. Isa siyang dakilang mediko. Sa huli, napagpasyahan namin na magkakasundo at inaprubahan ang proyekto. Lincia. Si Papa, alam niya na. Kaya mong tapusin ito. Go Chuyuan. Talaga bang nawala sa iyo ang napakahusay na minamahal? Huwag. Hindi ka karapat-dapat maging minamahal niya. Ikaw mismo. Ang nagtulak sa kanya palayo. Lincia, alam ko, hindi mo pa rin ako mapapatawad. Ngunit, may utang pa ako sa'yo. Pasensya na. Siyuan, dahil may pag-ibig, may put din. Wala na akong anumang damdamin para sa'yo. Dati para sa tinatawag na pag-ibig. Sinuko ko ang aking karera. Ang hinaharap ang dangal lahat ko. Ngunit sa huli na pagtanto ko, ang pag-ibig na hiniling ko, hindi nagbigay ang kapanatagan. At ngayon, hindi na ako umaasa. Namamahalin akong sinuman. Inilaan ko ang pag-asa para sa sarili ko. Binabati kita muling nabuhay ka.